7 taong gulang pa lang ay nagsimula na akong gumastos ng pera para sa pamilya. Noong nasa ikalawang baitang ako, sa loob ng 3 araw ay naubos ko ang 2 credit card ng tatay ko na may 100 milyong limit. Noong high school, ibinenta ko pa ang mahigit kalahati ng stocks ng kumpanya. Nakakuha ko ng halos 10 bilyon. At pagkatapos ay inubos ko ang lahat sa loob lang ng 1 buwan. Hindi lang ito nagdulot ng malaking krisis sa pananalapi sa Tianhai. Halos mawalan pa ng kontrol ang tatay ko sa kumpanya. Sa loob lang ng 10 taon, sinimo ko ang isang malaking kumpanya na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ngunit tumawag ang tatay ko sa akin ngayon. Sinabi niyang bangkarota na ang pamilya. Pinapauwi niya ako para magsaka. Ako na nasa napakalayong lugar, ay hindi naman kasing balisa ng aking ama. Nang marinig kong bangkarota na ang pamilya, walang bahid ng lungkot o pagkadismaya sa aking mukha. Sa halip, isa itong ekspresyon na parang nabunutan ng tinik. Itinapon ko sa gilid ang mop na panlinis ng banyo. Walang formalidad akong napaupo sa sahig. Pesting system, narinig mo rin kanina. Wala nang pera ang pamilya ko. Maghanap ka na lang ng ibang host. Sa dami ng perang ginastos ko sa mga nagdaang taon, ituring mo na lang na parang nagpakain ako ng aso. Huwag naman, host. Malapit nang ma-develop ng tuluyan ang system. Paano ka naman sisuko sa kalagitnaan? Isang mekanikal na boses na may halong panlilinlang ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Nang marinig ko ang boses ng system, agad na kumulo ang dugo ko. Ay develop mo mukha mo. Gumastos ako ng mahigit 10 bilyon para sa'yo. Kahit baboy ang pinakain ko, nanganak na sana yon. Pero ikaw, buong araw, wala kang ginawa kundi lokohin ako para sa pera. Ayoko na, para lang ma-develop itong tinatawag na strongest manufacturing system. Walang tigil akong nag-isip ng paraan para makakuha ng pera. Dahil dito, hindi ako nagatubiling akuin ang bansag na numero 1 bulagsak na anak ng Wagwo. Pero hindi naging maganda ang resulta. Akala ng lahat ay marangya ang pamumuhay ko. At walang habas sa pagwawaldas. Pero alam ng langit na ako ang pinakamalas na anak mayaman. Habang ang ibang mga rich kid ay nagmamaneho ng mamahaling kotse. At kasama ang mga chicks para mag-enjoy sa buhay. Ako naman ay naghihirap sa pagraraket para lang may panggastos. Araw-araw akong nagtitiis sa mumurahing pagkain. Para lang makaipon ng pera na ipapakain sa system. Pero 10 taon ko na siyang binubuhay. Itong buwisit na system na ito ay walang kahit anong senyales na umuunlad. Ngayon, pagod na ako. Ayoko na, host, konting pera na lang talaga ang kulang. 2,300,000 na lang at magtatagumpay ka na. Magtiwala ka sa akin. Ilang beses na akong niloko nitong buwisit na system na to. Aking host, ito na talaga ang pinakahuli. Basta pumayag ka lang na mag-transfer ng pera. Agad-agad makukumpleto ang system. Tiningnan ko ang balance ng account ko. Kung ibabawas ang pamasahe ko pa uwi, sakto, 2,300,000 ang natitira. Gusto talaga akong gatasan hanggang sa huli nitong buwisit na system. Manigas ka, kung bibigyan pa kita ulit ng pera. Aso na ako, kahit na. Ilagay mo pa ang design ng Iron Man suit. Sa harapan ko, hinding-hindi kita bibigyan kahit isang cash-in. Buong-buo na ang desisyon ko. Pagkasabi ko pa lang noon, biglang nag-iba ang ekspresyon ko. Dahil sa isipan ko, totoong lumitaw ang isang set ng diagram ng battle suit. Habang tinitingnan ko yung napakagandang mechanical suit, umilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Sinong lalaki naman ang makakatanggi sa ganitong tukso? Host, hindi talaga kita niloloko. Pero sa level ng kakayahan mo ngayon, kahit ibigay ko sa'yo ang mga plano, hindi mo yan magagawa. Kaya kailangan mo ang tulong ko. Maniwala ka, kailangan lang ng huling 2,300,000. At mapapasa iyo na ang pinakamalakas na manufacturing system. Napalunok ako, kailangan kong magtimpi, patibong lang to ng buwisit na system. Kailangan kong magpigil. Sige na, paikutin mo na. Sa huli, hindi ko pa rin napigilan. Pero sa isang iglap lang, nakatanggap agad ako ng text message mula sa bangko. Hindi ko na alam kung pang ilang beses na to. Nawala na naman akong pera. Pinagpaygan ko ang sarili ko. At tumayo habang napabuntong hininga. Hayaan mo na, ilang beses na rin naman akong naloko. Ano pa ba naman itong isa pa? Kaliligpit ko lang ng mga gamit. Biglang bumigat ang ulo ko. Tapos may narinig akong ding sa isipan ko. Sinundan ito ng sunod-sunod na boses na parang makina. Pinakamalakas na manufacturing system, kumpleto na ang pag-install. Pagpapahusay sa abilidad ng host, kumpleto na. Naipamahagi na ang newbie gift pack. Bukas na ang shop. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Totoo na pala ngayon. Hindi ako niloko ng buwisit na system. Nang pumasok ang kamalayan ko, nakita ko ang sariling panel ng system. Host na si Guchen. Manufacturing level, unang level. Reputasyon 0, yaman 20,000. Itsura 88, Math 61, Physics 60, Chemistry 60, Biology 60, Information Technology 60, Lengguwahe 100. Nang makita ko ang sarili kong stats, nagalit ako. Buwisit na system, ito lang ang itinaas ng abilidad ko. Bakit puro pasang-awa lang lahat? Host, ito na ang hangganan ng kayang itaas ng system. Ang 60 ay mas mataas na sa karamihan ng mga tao sa Earth. Halimbawa, sa math, hindi bababa sa 79% sa buong mundo. Pero hindi ako kontento. Hindi, masyado pa ring mababa ang itsura ko.
Itaas mo pa. Kung hindi, ibalik mo ang bayad. Pagkatapos ng ilang tawaran, matagumpay kong napataas sa system ang itsura ko. Hanggang 72. Ngayon, kahit paano ay sisikat na ako sa mundo ng mga tao. Kasabay nito, nalaman ko na rin kung paano gumagana ang system. Kung gusto kong gumawa ng magagandang bagay, kailangan ko munang itaas ang manufacturing level ko. Halimbawa, sa kasalukuyan kong level 1 na manufacturing ability, siguradong hindi ako makakagawa ng bagay na tulad ng iron battlesuit. Kailangan kong i-upgrade ang basic science abilities ko. Tutal, ang magagandang bagay ay dapat ikaw mismo ang gumawa, at hindi lang basta ibinibigay ng system. May dalawang pangunahing paraan para mag-level up. Una ay reputation value, pangalawa ay wealth value. Sa madaling salita, kasikatan at kayamanan. Ang mga iba't ibang manufacturing blueprint sa shop, pati na rin ang mga manufacturing tool, ay kailangan ding ipagpalit gamit ang wealth or reputation value. Matapos kong malaman ang lahat, huminga ako ng malalim, dahil oras na para sa exciting na pagbubukas ng gift pack. Isang system na 10 taon kong inalagaan. Ang newbie gift pack, hindi naman siguro ganoon kasama, no? Isang math problem solving card, difficulty 6 na po hanggang 70. Isang design blueprint para sa isang maliit na graphene battery. Ito lang, sana man lang binigyan ako ng cold fusion battery. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagtagumpay sa pagtawad. Sa huli, pilit ko na lang na tinanggap itong hindi gaanong kasaganang newbie gift pack. Bago ako umuwi sa bansa, pumunta muna ako sa laboratorio ng eskwelahan para gawin ang sample ng maliit na graphene battery. Dahil pagka-uwi ko sa bansa, hindi na ako yung dating sikat na rich kid. Baka wala na akong resources para gawin to. Masasabi kong, kahit na hindi gaanong kagandahan ang high school ko, ang mga gamit dito ay napakaganda pa rin. Hindi na sayang ang binayad kong mataas na tuition. At tuwang-tuwa ang eskwelahan sa pag-alis ko. Sa isang eskwelahan na puro anak mayaman. Bukod sa tuition fee, madalas ay kumikita pa ulit ang eskwelahan. Pero sa kasamaang palad hindi sa akin. Hindi lang hindi kumikita sa akin ang eskwelahan. Madalas pa nga nila akong binibigyan ng malaking sahod. Tutal hindi rin naman madali ang paglilinis ng banyo araw-araw para sa batang ito. Sa wakas umalis na ang pulubing yun. Pero sino na ngayon ang maglilinis ng banyo? Natutuwa at nalulungkot ang principal. Mr. Principal, nasaan si Gutchen? Isang matandang lalaki ang nagmamadaling pumasok sa opisina. Nasa airport na siguro siya ngayon. Ang pinakawalan mo ang isang pambihirang henyo. Isang henyo na kayang bigyan ng ating Sheng High School ng karangalan na mananatili sa kasaysayan. Nagtataka ang mukha ng principal. Isang 17 taong gulang na bata ang nakadisenyo ng ganitong eksperimento. Diyos ko, nakatadhana siyang baguhin ang mundo. Lubos ang panghihinayang ng matanda. Pero litong-lito pa rin ang principal. Habang nakaupo ako sa eroplano, nalaman ko na ang reputation value ko ay umabot na sa 340. Tapos naalala ko noong gumagawa ako ng sample ng baterya. Mukhang nakalimutan kong burahin ang operation records. Siguradong may nakakita na nito. Wala akong pakialam sa record na yun. Hindi naman magagamit yun para makabuo ng finished product. At para magamit ang baterya sa totoong buhay, kailangan pa ng isang espesyal na conductive interface. Ang baterya ko ay natatangi pa rin. Naisip ko na wala namang masyadong silbi ang reputation value sa ngayon. Kaya ginamit ko lahat para i-upgrade ang manufacturing level ko. Dahil sinabi sa akin ng buwisit na system, na hanggat hindi umaabot sa level 2 ang manufacturing level ko, ang basic science abilities ko bukod sa language, ay hindi lalagpas sa 6 na po. Yung sobrang 1 puntos sa math, ay extra bonus para sa mga taon ng pag-aalaga ko rito. Ang laking scam talaga, pagtingin ko sa 3,000 isang experience bar. Gama ng pakiramdam ko, mukhang hindi magiging mahirap maabot ang level 2 manufacturing. Ano ang conversion rate para mag-upgrade gamit ang wealth points? 10,000 para sa isang experience point. Sabi na nga ba, alam kong palaging iniisip ng BW asterisk set na system na to kung paano ako perahan. Simula ngayon, prestige points na lang ang gagamitin ko para mag-upgrade ng EXP. Hinding-hindi ko hahayaang kumita ang BW asterisk set na system na to kahit isang cause-in. Lihim akong nanumpa. Pagkalabas ko lang ng airport, nakita ko agad ang mga magulang ko na may hawak na placard. Habang tinitingnan ng kanilang marangya at makentab na itsura, ang mag-asawang pinalilibutan ng 7 o 8 bodyguard. Medyo pinagdudahan ko na ang lahat. May mamahaling sasakyan na, may mga bodyguard pa. Hindi ba't nalugi na sila? Bakit parang hindi naman? Paglapit ko, agad akong niyakap ni Mommy Hiyuki. Anak ko, sorry si Mommy. Hinayaan kitang mag-isa sa labas ng matagal. Tignan mo ang anak ko. Ang payat-payat na, matagal ko nang sinasabi sa'yo. Hindi talaga sapat ang 8 milyon kada buwan. Kasalanan lahat ni Mommy. Dapat pala pinadalhan kita ng pera ng palihim. Umaibat ang talukap ng mata ni Daddy Gugu Ozang. Mukhang may gagawing kalokohan itong gastador na babaeng to. Kulang pa ba sa pagiging gastador ang anak mo para sa'yo? Mommy, di ba't nalugi na ang pamilya natin? Pagsasalita na sana si Gugu Ozang. Nang unahan siya ni Hiyuki sa pagsabing wala na ang kumpanya ng daddy mo. Pero may pera pa si Mommy. Huwag kang mag-alala. Kung gusto mo ng pera, sabihin mo lang kay Mommy. Bibigyan ka ni Mommy. Gulat na gulat ako. Patay, siguradong narinig ng BW asterisk set na system yun.
Siguradong hihingi na naman yun sa akin ng pera mamaya. Para bang para patunayan ang iniisip ko. Narinig ko ang isang tunog na ding. Isang misyon ang lumitaw sa panel. Bilang isang master manufacturer, paanong wala kang sariling kumpanya? Bilang nag-iisang tagapagmana ng Star Technology, ang pagsagip dito ay isang responsibilidad na hindi mo matatakasan. Panimula ng misyon, bayaran lahat ng utang ng Sheng Technology, at ipagpatuloy ang operasyon, muling buksan ang negosyo. Mission reward, 700 prestige points at isang charm value. Isang libreng draw sa shop. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko ang mission. Kahit na isa rin itong mission na nangangailangan ng pera. At least hindi sa system mapupunta ang pera. Pa, wala na po bang pag-asa ang kumpanya natin? Maingat kong tanong. Tumingin sa akin si Gugu Ozang na may kasiyahan. Sa wakas, nag-mature na rin ang anak ko. Marunong nang mag-alala para sa kumpanya. Hindi tulad dati na puro hingi lang ng pera ang alam. Wala nang pag-asa. Masyadong malaki ang kulang sa pondo. At saka, mahigpit ang kompetisyon sa industriya nitong mga nakaraang taon. Walang magandang proyekto ang kumpanya. Nakaramdam ako ng matinding pagsisisi. Patawad po, kung hindi dahil sa patuloy kong paggamit ng pera ng kumpanya. Hindi sana, pero hindi natuwa si Hiyuki. Anak, hindi mo kasalanan. Gumastos ka lang naman ng konting pera. Yung walang kwentang kumpanya ng tatay mo, wala rin namang kinikita. Kahit wala ka, malulugi rin yan balang araw. Kahit nainis si Gugu Ozang. Pero dahil siya ang may pinakamababang posisyon sa pamilya, nanahimik na lang siya. At may punto rin naman ang sinabi ni Hiyuki. Sa puntong ito, wala na rin akong pakialam. Kung ano ba talaga ang pangunahing dahilan ng pagkalugi ng kumpanya. Ang mahalaga ngayon, kailangang makabangon ng Sheng Technology. Ma, magkano po ang pera ninyo? Kahit na walang kondisyon ang pagmamahal niya sa anak niya sa puso't salita. Pero nang itanong ko iyon, hindi pa rin maiwasang kumanag ang dibdib ni Hiyuki. Itong mabait kong anak, pagkatapos lustayin ang lahat, ako naman ba ang isusunod niya? Hindi gaanong malaki ang cash ko. Pero may mga ari-arian ako tulad ng bahay at stocks. At wala itong koneksyon sa kumpanya ng tatay mo. Talagang sayo ang mga yan. Magusto kong isalba ang Sheng Technology. Sapat ba ang pera na patulala si Hiyuki? Si Gugu Ozang naman ay pinagpawisan ng malamig sa takot. Halos isinakripisyo na ni Gugu Ozang ang lahat para makaligtas. Para lang makapag-iwan ng kaunting ipon para sa pamilya. Hindi pwedeng hayaan ang bulagsak na anak na ito na ubusin ang lahat. Umubos siya ng 2 beses. Sinabi ni Gugu Ozang, anak, huwag mo nang pakialaman ang mga bagay sa kumpanya. Bata ka pa, dapat mag-aral ka ng mabuti. Hahanapan kita ng eskwelahan sa mga susunod na araw. Mag-aral ka muna ng tahimik sa loob ng 2 taon. Ngunit hindi ako nakinig. Habang yakap ang braso ng aking ina, nagmakaawa ako, ma. Magtiwala ka sa akin, ibigay mo sa akin ang pera. Siguradong may iligtas ko ang Sheng Technology. Kung kaya kong pabagsakin ang kumpanya. Kaya ko rin itong ibangon muli. Nawalan na ng pag-asa si Gugu Ozang. Wala na. Ang pagiging bulagsak ng handgal na anak na ito ay hindi na mapipigilan. Pakiramdam niya ay napakahaba ng buhay. Pagkakuha ko sa cellphone ni Hiyuki, agad kong sinimulang bilangin ang mga ari-arian ng aking ina. Hindi ko alam kung sapat ba para may salba ang Sheng Technology. Pagaano kalaki ang kailangan. Namutla ang mukha ni Gugu Ozang. Hindi siya umiimik. Ayaw niyang sagutin ang tanong ng kanyang anak. Napalunok si Hiyuki, anak. Sa makalawa darating ang korte para selyuhan ang mga ari-arian. Sa maikling panahon baka hindi ka makalakam ng sapat na cash. Selyo nang marinig ito, labis na natuwa si Gugu Ozang. Oo nga pala, wala silang cash ngayon. Hindi magiging ganoon kadali para sa anak niyang maging bulagsak. Kumunat ang noo ko. Paano kung umutang tayo sa bangko? Nang marinig ito ni Hiyuki, naging kakaiba ang ekspresyon niya. Hindi niya alam kung paano sumagot. Pero si Gugu Ozang ay tumawa at nagsabing, anak, huwag mong sabihing iniisip mo na makakautang pa ang pamilya natin sa bangko. Ang bangko ang pinakamalaking pinagkakautangan natin. Matagal na tayong blacklisted ng bangko. Alam mo ba, para lang maipan ko itong konting naipundar ko. Kung gaano ako nahirapan, labis akong nanghihinayang. Nag-iisip kung paano mabilis na makakakuha ng cash. Hindi ba tayo uuwi? Bigla kong napansin. Mukhang hindi ito ang daan pa uwi sa bahay. Ngayon ang 17 kaarawan ni Su Yuking. Pupunta tayo sa bahay nila mamayang gabi para makikain. Paliwanag ni Hiyuki. Kababalik ko lang, malapit na tayong mabangkarote. Nagulat si Hiyuki sa ginawa ng kumpanya. Naisip niyang kailangan niyang magtipid. Dapat pa ring samantalahin ang libreng hapunan. Si Su Yuking, nanlaki ang mga mata ko. Hindi maaari, kababalik ko lang ay kailangan ko nang makita ang senyorita na to. Umango si Gugu Ozang at sinabing, oo nga, sayang talaga. Noon, pinaghirapan kong lasingin ang tatay niya. Para matagumpay na makakuha ng kasunduan sa kasal. Sayang nga lang at nawala ko pa. Ngayon, nahihiya na ang pamilya nating kumapit pa sa kanila. Nang hinayang din si Hiyuki. Isang napaka-importanteng bagay ay nawala mo pa. Isa ka talagang waldas. Isang napakabuting manugang sana si Yuking. Basta na lang nating pinalampas. Napayuko ako dahil sa aking konsensya. Sa totoo lang, hindi naman talaga nawala ang kasunduan sa kasal. Kundi ninakaw ko, noong mga panahong iyon, para makakuha ng pera para suportahan ang system. Ninakaw ko ang kasunduan sa kasal para hanapin si Su Yuking. At ibinenta ito sa kanya sa halagang 50 milyon.
Ito na yata ang pinakakakatuwang pag-actress sa kasal sa buong kasaysayan. Noong una, akala pa ng dalaga ay siya ang nakalamang. Pero habang tumatagal, parang may mali. Itong lalaking to, pumunta para iatras ang kasal pero kailangan ko pa siyang bayaran. Sobrang panlalamang na ito. Pagkatapos noon, gusto niya akong singilin. Pero nakaalis na ako ng bansa. At doon na lang natapos ang issue. Medyo ayaw kong harapin si Su Yuking. Sasabihin ko na sanang hindi ako pupunta. Pero may bigla akong naalala. Birthday ng panganay na babae ng pamilya Su. Di ba't maraming mayayaman at sikat na tao ang pupunta? Halos lahat ng nandoon ay mayayaman. Hindi naman dahil sayo. May konti lang akong kaugnayan kay Old Su. Malamang hindi na imbitahan ang pamilya natin. Hehe, ang daming mayayaman dito. Hindi ba't ito na ang pagkakataon kong makakuha ng pera? Sa sobrang saya ko para makumpleto ang misyon ko. Wala na akong pakialam sa kahihiyan. Pagdating ng 3 miyembro ng pamilya Go sa mansyon ng mga Su. Walang duda na nagdulot sila ng Komosayon. Ang numero 1 gastador ng France. Ang 10 taong hari ng pagiging gastador. Ang dating hari ng Tianhai sa pagwawaldas ng pera. Isang maalamat na tao ang nagbalik. Young Master Gu sa wakas ay nagbalik ka na. Kung hindi ka pa bumalik, hindi ko na talaga kakayanin ang buhay ko. Isang mamantikang mataba ang tuwang-tuwang yamakap sa hita ko. Naantig ako. Ang pangalan ng matabang ito ay Lu Hui. Noong mga panahong wala akong pera pangkain. Siya ang laging tumutulong sa akin. Alam mo ba, dahil walang may kukumpara sa'yo, lalo lang akong kinaiinisan ni Itay. Dati binubugbog niya ako minsan sa 1 linggo. Ngayon 3 beses na sa 1 araw. Pare ang hirap ng buhay ko, lumayas ka, hindi na ako magiging gastador. Mula ngayon tutulungan kong ibalik ang karangalan ng pamilya Go. Nanlaki ang maliliit na mata ni Lu Hui. Gastador na ako, tinamad na akong kausapin pa ang mataba. Dali-dali akong tumakbo sa gilid. Dahil isang babaeng nakasuot ng damit na kulay sinag ng buwan. Ang galit na naglalakad papalapit sa akin. Wala akong nagawa kundi lumingon. At nagpakita ng isang magiliw na ngiti. Yuking, matagal na tayong hindi nagkikita. Lalo ka talagang gumaganda. Suminghal si Su Yuking. Hindi ko akalain na bumalik ka pala. Akala ko habang buhay ka na sa ibang bansa. Paano namang mangyayari yun? Lagi mo naman akong iniisip. Paano naman ako magtatagal sa ibang bansa? Kaya sumakay agad ako sa pinakamaagang flight pabalik. Para matapos ang misyon. Binigay ko na rin ang lahat. Yuking, happy birthday. May kinuha akong silver na hair clip mula sa aking damit. Ito ang inihanda ko para sa pinsan ko. Ngayon ko na lang ito pwedeng ibigay. Dapat sana ay galit si Su Yuking nang makita niya ako. Pero dahil sa ginawa kong to, hindi niya alam kung anong gagawin. Namumula ang mukha niya habang tinatanggap ang hair clip. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa loob. Habang pinagmamasdan ko ang paalis na si Su Yuking. Hindi ko maiwasang mapaisip, ang babaeng to, sa loob ng 2 taon, ay lalo pang gumanda, nang maalala ko ang kasunduan namin sa kasal noon. Parang luging-lugi ako ah. Habang lalo kong iniisip, lalo kong nararamdamang lugi ako. Bigla, may naisip akong magandang ideya. Diretso kong sinundan si Su Yuking. Kasi, palagi kong iniisip, bilang isang taong galing sa marangyang pamilya, na ang pagpasok sa kwarto ng isang dalagang mayaman ay isang normal na bagay lang. Kaya naman, diretso akong pumasok sa kwarto ni Su Yuking. Pinaglalaroan noon ni Su Yuking ang hair clip na ibinigay ko sa kanya. Kaya hindi niya napansin na may pumasok na pala. Kasunod noon ay ang malakas na sigaw ni Yuking. Agad kong tinakpan ng kamay ko ang bibig niya. Huwag kang sumigaw, hindi ako masamang tao. Ayoko namang makuha ang atensyon ng mga tao sa baba. At papuntahin sila rito. Anong gagawin mo? Pulang-pula ang mukha ng dalaga. Para sa kanya, ang ganitong sitwasyon ay talagang bago sa kanyang karanasan. Inalis ko ang kamay ko. May gusto sana akong pag-usapan natin. Yung totoo, ang kasunduan sa kasal na ibinigay ko sa'yo 2 taon na ang nakalipas ay isang kopya lang. Ang orihinal na kopya ay nasa akin pa rin. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Su Yuking na sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Si Papa naman kasi, uminom lang ng alak, binenta na agad ako. At binenta pa sa isang bulagsak na tulad niya. Pero naisip niya ulit, bakit parang gamwapo yata siya ngayon? Ganito na lang, hindi na ako hihingi ng malaki sa'yo. 50 milyon pa rin, pareho lang sa dating presyo. Ay transfer mo muna sa akin. Pag uwi ko kukunin ko ang orihinal na marriage contract para punitin mo. Hinding-hindi pwede, gago ka. Umalis ka, narinig ng halos lahat sa villa ang sigaw niyang iyon. Galit na sumigaw ang dalaga. Habang paalis akong nakayuko, mula sa kwarto ni Su Yuking. Lahat ng tao ay nakatitig sa akin. Gaya ng inaasahan sa hari ng mga bulagsak. Talagang may pambihirang lakas ng loob. Tito Su, sabi ko, nag-uusap lang kami ni Yuking tungkol sa negosyo. Maniniwala ka ba? Maniwala ako sa'yo, ulol. Ang nakita ko lang ay isang kamao na kasinlaki ng sandbag, na diretsong papalapit sa akin. Ang resulta, nagkaroon ako ng black eye. Kaya naman wala akong ganang kumain sa hapunan. Naawa naman si Hiyuki sa kanyang anak. Paminsan-minsan ay tinutulungan niya akong linisin at lagyan ito ng gamot. Samantalang si Gugu Ozang naman ay tuwang-tuwa sa nangyari sa akin. Mabuti pa'y nagwaldas na lang siya ng maayos. At ginulo pa ang prinsesa ng pamilyang Su. Buti nga sa kanya ang galing ng suntok ni Su. Tiningnan ko si Su Yuking nang may hinanakit. Pero nakita ko, ang babae ay tuwang-tuwa pang nagbelat sa akin. Lalo tuloy akong nainis at nalungkot.
Nang makita kong patapos na ang hapunan, sinamantala ko ang pag-alis ni Soluo sa kanyang upuan. At dahan-daang lumapit kay Su Yuking. Yuking, may mikropono siguro kayo dito, no? Pahiram muna saglit. Naisip ni Su Yuking na hindi niya na dapat ako pansinin. Pero kusa pa rin siyang nagtanong. Para saan ang mikropono? Tiningnan ko si Su Yuking. Malalim ang titig. Seryoso ang kanyang mukha. Mayroon akong mahalagang bagay na kailangang i-anunsyo sa lahat. Para malaman ng buong mundo. Tinakpan ni Su Yuking ang kanyang nagiinit na mukha. Hindi naman siguro siya magtatapat sa publiko. Pero hindi pa ako handa. Kaya pala kinausap niya agad ako tungkol sa kasal pagbalik niya. Pero isa siyang bulagsak. Pero in fairness, ang gwapo niya. Ang totoo, kahit may black eye siya, maganda pa ring tingnan. Sa isang iglap lang, maraming pumasok sa isip ng dalaga. Bigla siyang natulala. Yuking, ayos lang ba? Hindi alam ni Su Yuking kung bakit pero tumango na lang siya. Nasaan ang mikropono? Itinuro ni Su Yuking ang isang kabinet na hindi kalayuan. Yumuko si Su Yuking at hindi na naglakas loob na tumingin sa akin. Niisip niya kung dapat ba siyang magtago muna. Dahil hindi pa talaga siya handa, hindi ko napansin ang pagbabago sa ekspresyon niya. Pagkakuha ko ng mikropono, tumikim ako, at diretsyong nagsalita, mga tito at tita. Mga kapatid, magandang gabi sa inyo. Nang marinig ang boses ko, muli akong naging sentro ng atensyon ng lahat. Sa mga oras na iyon, umupo si Suluo, sa tabi ni Gugu Ozang. Tumingin siya sa mag-asawang Gugu Ozang na puno ng pagtataka. Nagkatinginan lang din sina Gugu Ozang at Hiyuki. Mula pagkabata, tila hindi nila kailanman nahulaan ang gagawin ko. Sinulyapan ni Soluo ang kanyang anak. Nakita niyang pulang-pula ang mukha ni Su Yuking. Mukha siyang kinakabahan. Lihim niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Itong hayop na to, kapag nagtangka siyang magkaroon ng masamang balak, sisiguraduhin kong papasin ko rin ang isa pa niyang mata. Iniisip ng lahat na isa akong bulagsak. Pero gusto kong sabihin, maling akala lang iyan ng lahat. Hindi lang ako marunong maging bulagsak, mas kayang suportahan ang pamilya. Sa ibaba, napakamot sa ulo si Lu Hui na medyo nababagabag. Magbabago na ba talaga ako? Kung ganoon, hindi ba't ako na ang magiging numero 1 bulagsak? Pagbalik ko, nalaman ko agad ang balita tungkol sa pagkalugi ng Xingchen Technology. Dahil dito, labis akong nakonsensya. Bilang nag-iisang tagapagmana ng Xingchen Technology, may tungkulin akong iligtas ito. Ang mga mayayaman at tanyag na tao. Nagkatinginan sa isa't isa. Ano na namang pinaggagawa nito? Iligtas ang Xingchen Technology. Hindi ba't kalokohan lang yan? Nagtataka ring tumingin sa akin si Su Yuking. Mukhang hindi ito tulad ng inaasahan niya. Anong nangyayari sa biglaang pagkadismayang ito? Sa pagkakataong ito, babaguhin ko ang tingin ninyong lahat sa akin. Sasabihin ko sa buong mundo, na ako ay isang pambihirang henyo. Hindi isang tinatawag na bulagsak na anak. Sa pagkakataong ito, ipapakain ko sa inyong lahat ang mga sinabi ninyo. Agad na natigilan ng lahat. Hindi nila alam kung paano ililigtas ni Young Master Gu ang Xingchen Technology. Simple lang, bayaran ng mga utang. At pagkatapos ay magsimula ng isang proyektong kikita ng malaki. Nagtawanan ng lahat sa bulwagan. Madaling sabihin, pero may pera ka ba? May proyekto ka ba? Wala akong pakialam sa pangungutya ng mundo. Bilang isang malakas, sanay na ako riyan. Alam kong hindi kayo magpapautang sa pamilya namin. Kaya makikipagnegosasyon ako sa inyo ng patas. Kalilista ko lang ng mga ari-arian ng aming pamilya. May ilang bakanteng lote at mga property. Ngayon, kailangan nyo lang magbayad ng 70% ng market price. Para makuha ang mga iyon, dito mismo ang transaksyon. Walang lokohan, bata man o matanda. Cash lang ang kailangan. Pagkasabi niya noon, natahimik ang lahat. Lahat ay natigilan habang nakatingin sa akin. Sa wakas may isang hindi napigil ang tumawa. Dahil doon, ang buong bulwagan ay napuno ng tawanan. Si Lu Hui lang ang may luhang nakatingin sa akin. Tunay kong ang kapatid. Maraming tao ang napatingin sa mag-asawang Gugu Ozang. Tunay ngang isang dakilang mag-asawa. Habang ang mag-asawa naman ay hiyang-hiya. Gusto na nilang maghanap ng butas na mapagtataguan. Kung pwede lang sana, ayaw na nilang kilalanin ang anak nilang ito. Nagpatuloy ako sa pagsasalita, huwag nyo nang tingnan ang mga magulang ko. Sa akin sila nakikinig. Sa mga gustong makipagtransaksyon, bilisan nyo na. Isang beses lang ang pagkakataong ito. Hindi na ito mauulit pa. Dapat nyong malaman na ang lupa ang laging may pinakamataas na halaga. Ang bahay ay palaging isang pangangailangan. Ano pa ang hinihintay ninyo? Nakikita ko sa mga mata ng mga tao, ang hindi may tatagong kasakiman at pagnanasa. Sa wakas ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Matagumpay ang pag-cash out, may pag-asa ng maligtas ang Xingchen Technology. Wala pang kalahating oras, naibenta ko na ang mga huling yaman ng pamilya Go. Nakakuha ko ng 3 bilyong yuan. Siguro sapat na ang ganito kalaking halaga. Habang tinitingnan ng cash balance sa account ng kumpanya. Gustong umiyak ni Gugu Ozang ngunit wala siyang may luha. Ginagawa rin naman ito ng anak ko para sa kapakanan ko. Kailangan ko na lang sigurong pahirapan ulit itong matanda kong katawan. Young Master Go, isa ka talagang dakilang pilantropo ng ating Tianai City. May lumapit na may dalang champagne para mag-alok ng tagay. Masaya kong ininom ang isang baso. Sobra naman po kayo, Uncle Bai. Sa totoo lang, negosyo rin naman ito. Hindi ito pagkakawang gawa. Pinigilan ni Bai Liang ang kanyang sarili na tumawa. Naiintindihan ko.
Si Young Master Go ay para sa pamilya at para sa bansa. Isa siyang dakilang tao. Hehe, natawa ako. Ngayon lang ako tinawag na dakila sa buong buhay ko. Ang sarap pala sa pakiramdam. Sinabi ko ulit sa kanilang lahat. Dahil nakipagnegosyo naman ako sa inyong lahat. Isang paalala lang para sa inyo. Yung mga gustong bumili ng stocks ng Xingchen Technology natin bilisan nyo na. Dahil sa susunod baka hindi na kayo makabili. Marami sa kanila ang napahawak sa kanilang tiyan. At pagkatapos ay nagpaalam na kay Suluo. Hindi na sila pwedeng magtagal pa. Dahil baka mamatay sila sa kitatawa dahil sa bulagsak na ito. Nang halos nakaalis na ang lahat. Nang paalis na rin ang aming pamilya. Pero hinayla ako ni So Yuking papunta sa kwarto. Hindi naman ito ang unang beses. Nagtanong si So Yuking, gipit na gipit ba ang pamilya nyo sa pera? Medyo dahil alam mo namang nasa bingit ng pagkalugi ang Xingchen Technology. Kailangan kong gawin ito, pero sabi ng papa ko, hindi lang pera ang problema ng Xingchen Technology. May silbi ba yung ginagawa mo? Magtiwala ka sa akin, gagawin ko ang Xingchen Technology. Na maging gabay na bituin para sa buong sangkatauhan. Ang cute na umirap ni So Yuking. Pagkatapos ng matagal na pag-aalinlangan, kumuha pa rin siya ng isang itim na card mula sa bedside table. Ito ang naipon kong allowance sa loob ng 2 taon. Siguro wala pang 60 milyon. Ang password ay birthday ko. Nagliwanag ang mga mata ko nang ibigay niya sa akin. Medyo nahihiya kong kinuha ang card. Napakabait niyang babae. Pero grabe ang yaman pala ng babaeng ito. Sa 2 taon lang nakapag-ipon na siya ng 60 milyon. Halos maabyutan na niya ang dati kong yaman. Huwag kang mag-alala, isasauli ko sa iyo ang orihinal na marriage contract. Totoong-totoo Layas, mabuti na lang mabilis akong nakatakas. Nailigtas ko ang isa ko pang mata. Itong pagbebenta ng mga ari-arian. Bukod sa paglikom ng pera, nadagdagan din ako ng 100 reputation points. Hindi ko alam kung paano yun kinwenta ng system. Sa isang negosyong nalugi ng 200 milyon. Nakakuha pa ako ng reputasyon. Mas mahusay pa ang isang skill sa high school laboratory. Sa kotse, sa wakas ay natanong ko na, pa, sapat ba ang pera? Walang magawang bamantong hininga si Gugu Ozang. Hindi pera ang problema ng Xingchen Technology. Mahigit kalahating taon nang hindi humuusad ang kumpanya. Ang kawalan ng orders at proyekto ang tunay na problema. Bahagya akong ngumiti, tinapak ko ang dibdib ko at sinabing huwag kang mag-alala. Patakbuhin mong muli ang kumpanya. Ako ang maghahanap ng mga order para sa iyo. Hindi alam ni Gugu Ozang ang sasabihin. Isang anak na may isip na pero hindi pa ganap na may isip. Ang laging pinaka-nakakabahala, kinabukasan, maaga akong nagising. Pagbaba ko, nakita ko si Gugu Ozang na handa na. At paalis na sana. Pa, papasok ka na sa kumpanya ah. Ipit tayo sa oras. Dahil nandito na rin lang tayo sa sitwasyong ito. Lalaban ulit si Papa ng husto. Labis akong naantig. Sumumpa akong gagawin kong pinakamayamang tao sa mundo si Papa. Para sa hinaharap ay magpapakasaya na lang siya. Pa, samantalahin mo ang pagkakataong ito. Ayusin mong mabuti ang kumpanya. Paalisin mo ang lahat ng mga vampirang iyon. Dagdag ko pa, ngumuso si Gugu Ozang. Sa totoo lang, kahit hindi ko pa sabihin. Gagawin din iyon ni Gugu Ozang. Sabi nga nila, sa kagipitan lumalabas ang tunay na kulay. Ngayon ay nakita na rin ni Gugu Ozang ang tunay na ugali ng ilang tao. Kung gustong makabangon muli ng Xingchen Technology, kinakailangang alisin ang mga salot sa loob. At saka, tungkol sa proyekto. Pa, huwag ka munang mag-alala. Kukuha ako ng malaking deal para sa iyo ngayong araw. Saka na tayo gagawa ng plano pagkatapos. Huminto sa paglakad si Gugu Ozang. Anak, nananaginip ka pa ba ng gising? Bumalik ka na sa pagtulog. Panahon mo ngayon para lumaki. Sanay na ako sa pangmamaliit ng mga tao. Pa, hintayin mo ako. Mamayang gabi, iuwi ko ang kontrata mula sa Longway Group. Longway Group na pangiti si Gugu Ozang. Isa sa top 100 na kumpanya sa buong mundo. Ang lakas naman ng loob mong sabihin iyan. Hanggang sa makarating siya sa kumpanya. Saka lang naalala ni Gugu Ozang, na mukhang may bidding conference ang Longway sa Tianhai ngayon. Tila naghahanap sila ng assembly plan para sa 2 modelo ng cellphone. At malinaw na hindi kwalipikado ang Xingchen Technology sa kasalukuyan. Hindi nila makukuha ang malaking proyektong ito. Umiling-iling siya, at hindi na inisip pa ang mga sinabi ko. Mabilis na nag-focus sa kanyang trabaho si Gugu Ozang. Ngunit kailangan niyang aminin, ang sugal na ginawa ng kanyang anak, ay nagpabalik sa kanya ng kaunting sigla sa pagnenegosyo noong kabataan niya. Samantala sa kabilang banda, pagkatapos kong mag-almusal, sumakay ako ng shared bike, at nagmadaling pumunta sa Longway Plaza ng Tianhai. Wala akong magawa dahil naibenta lahat kagabi ang mga mamahaling sasakyan namin. Bukod sa bidding ngayong araw, may gaganapin ding press conference ang Huawei Group, kaya naman punong-puno ng tao ang plaza. Puro mga taga-industriya at iba't ibang mga reporter. Habang pinagmamasdan ang napakaraming tao sa aking harapan, nag-uumapaw ang excitement sa aking dibdib. Ang isang tunay na lalaki ay dapat marating ang tuktok, at pagmasdan ng kasaganaan ng mundo mula sa itaas. Habang puno ako ng matinding damdamin, isang pamilyar na sports car ang dumaan sa aking tabi. Young Master Go, anong ginagawa mo rito? Ang dumating ay si Lu Hui, at ang kotse na minamaneho niya ay ang kotseng kinuha mula sa garahe namin kaninang umaga lang. Ang tanging ikinatuwa ko lang ay binili ito ni Lu Hui sa presyong mas mataas sa market value.
Maituturing na itong isang charity prize. May aasikasuhin lang ako rito. Ikaw bakit ka na pa rito? Ang pamilya ko ay narito para sumali sa bidding. Pinilit ako ni Papa na pumunta para makita kung paano ang mga bagay-bagay. Biglang nagliwanag ang mga mata ko. Kung ganun may invitation letter ka mula sa Longway Group. Nag-aalala pa naman ako kung paano ako makakapasok. Hindi ko inaasahan na darating ka pala. Jiwei Group. Binigyan ako ni Papa ng isang Jiwei Group. Jiwei Group. Sabi niya bisitahin ko raw ang teknolohiya ng Longway Group. Jiwei Group. Mabuti na rin Jiwei Group. Ang galing. Kung ganoon ay ipasok mo na ako. Natural lang akong sumakay sa sarili naming sasakyan. Kinabahan si Luhui. Anong gagawin mo sa loob? May pag-uusapan kami ng Longway Group. Wala kang invitation, nakalimutan mo bang dalhin? Kumpara sa kasiglahan sa plaza, mas tahimik sa loob ng gusali. Dahil iilan lang ang mga kumpanyang pwedeng sumali sa bidding. Kasi karamihan ay mga kumpanya mula sa Tianhai. Kaya nagtaka ang lahat nang makita ako. Paanong napunta rito ang waldas na to? Young Master Go, sasali rin ba sa bidding ang Shenzhen Technology ninyo? Kahit alam ng lahat na imposible iyon. May nagtanong pa rin. Umiling ako. Hindi. Nandito ako para makipag-usap sa Longway Group tungkol sa isang partnership. Sabi na nga ba, kung nasaan ako, hindi nawawala ang katatawanan. Anong partnership kaya ang pag-uusapan ni Young Master Go at ng Longway Group? Magde-develop ng bagong phone ng magkasama. Nang pumasok si Yu Xiaofei, nakita niya ang magulong eksena. Napangiwi siya. Mukhang hindi maganda ang kalidad ng mga kumpanya dito sa Tianhai. Nabasa ko na ang lahat ng project proposals na ipinadala ninyo. May kailangang asikasuhin si CEO Ren kaya bumalik siya sa headquarters. Dahil kailangan kong mag-host ng press conference sa labas mamaya. Kaya naman, bawat kumpanya ay mayroon lang 3 minuto para magbigay ng karagdagang paliwanag. Bilisan ninyo. Laging mabilis at mahusay kumilos si Yu Xiaofei. Nagsalita siya agad pagkaupo niya. Nang makita ko si Yu Xiaofei, natuwa ako, kakilala ko pala. Ang swerte ko talaga ngayong araw. Napansin din ako ni Yu Xiaofei. Kahit na nagtataka siya kung bakit nandito ang batang ito. Pero wala siyang sinabi. Abala sa trabaho. Wala siyang oras na asikasuhin ako. Makalipas ang kalahating oras, isinara ni Yu Xiaofei ang kanyang laptop. Kapag may resulta na, ipapaalam namin sa inyong lahat. Ang mga interesado sa press conference ng Longway, maaaring pumunta sa labas. Naglaan kami ng mga upuan para sa inyo. Bigla akong tumayo at sinabing Ate Xiaofei, sandali may sasabihin ako sa iyo. Mr. Gupak itawag akong CEO Yu. Kung mayroon kang sasabihin mamaya na lang. Hindi pwede napaka-importante nito. Ate Xiaofei, may ipapakita akong malaking kayamanan sa iyo. Agad na natigilan ng lahat. Ganyan talaga ang mga hanggal. Sanay na ang lahat. Pagbalik sa opisina, walang masabi si Yu Xiaofei habang nakatingin sa akin. Sabihin mo na, gustong makipagtulungan ng Shenzhen Technology sa Longway. Umiling si Yu Xiaofei, maaari nitong makamit ang totoong pag-charge sa loob ng 2 minuto. At makipag-usap sa loob ng 5 oras. At ang energy storage nito ay 3 beses kaysa sa lithium battery. Kumunat ang noo ni Yu Xiaofei Xiaochen. Hindi ko akalain na bukod sa paggastos ng malaking pera, natuto ka na ring magsinungaling. Inilabas ko ang sample ng baterya. Mayroon ba kayong laboratorio dito? Nakita ang seryoso kong hitsura. Walang magawa si Yu Xiaofei kundi tumawag sa telepono. Nasa kumpanya ba si Professor Wang? Sabihin mo sa kanya na hintayin ako sa laboratorio. Nagbabala si Yu Xiaofei, bata. Alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo kapag pinaglaruan mo ako? Makalipas ang 1 oras, matagumpay kong nakuha ang paunang kasunduan mula sa Longway Group. Masiglang lumabas ng gusali. Tanong ni Luhui, Boss Go, pumayag ang Longway Group na makipagtulungan sa'yo. Siyempre hindi sila makakatanggi. Hindi naniwala si Luhui. Palagi niyang iniisip na ang dahilan kung bakit napakawaldas ng kapatid niyang ito ay dahil may problema ito sa utak. Mukhang mas lumala pa ang sitwasyon ngayon. Teka, bakit may pulang marka sa mukha mo? Bigla akong namula. Kasalanan nito ng pasaway na si Yu Xiaofei, masyado siyang agresibo. Nang magtagumpay ang eksperimento niyakap niya ako at hinalikan. Sobra na talaga siya. Wala lang to. Nahalikan lang ako ni Yu Xiaofei kanina. Boss, gusto mo dalhin kita sa ospital? Huwag na. Ihatid mo na ako pauwi. Naging matagumpay ang press conference ng Longway Group. Pero kumpara sa matagumpay na press conference, mas interesado ang mga tao sa mundo ng negosyo. Sa balitang inanunsyo ni Yu Xiaofei sa huli, makikipagtulungan ang Longway Group sa Shenzhen Tech para gumawa ng isang groundbreaking na cellphone. Isang dambuhalang kumpanya na nasa tuktok ng tagumpay ay makikipagtulungan sa isang kumpanyang malapit ng malugi. Sinasabing ito raw ay groundbreaking. Kahit paano mo tingnan ay napakakakaiba. Pinag-uusapan ito ng mga alta sosyedad sa Tianhai. At si Gugu Ozang naman. Noong sabay-sabay na pumasok ang mga shareholders sa opisina para batiin siya, sa kanya lang nalaman ang tungkol dito. Old Go, hindi ko akalain na may alas ka pa palang tinatago. Masyado mong itinago. Old Go, hindi ka man lang nagsasabi. Sa dinami-dami ng taon, itinago pala ito ng mga kapatid ko. Suportado pala tayo ng Longway Group. Tiyak na makakabangon tayong muli mga kapatid. At ibabalik ang ating dating galing. Huwag kang mag-alala, Go. Ibigay mo lang ang lahat. Tiyak na susuportahan ka namin. Ano ang kailangan mong ipagawa sa amin?
Sabihin mo lang pero hindi na nakaimik si Gugu Ozang. Sila ba talaga ang mga tao ilang buwan lang ang nakalipas? Ang mga taong hindi ko man lang makausap noon. Talagang hindi maaasahan ang mga mabubuting kapatid na ito. Kailangan ng malawakang paglilinis sa Shenzhen-tech. Makalipas ang ilang sandali, Gugu Ozang napakasama ng puso mo. Sa loob ng napakaraming taon, maling-mali talaga ang tingin ko sa iyo. Huwag mong isipin na ligtas ka na dahil kumapit ka sa Longway Group. Napakataas ng standards nila, maghintay lang ang Shenzhen-tech na mapahiya. Tama iyan Gugu Ozang, huwag kang masyadong magdiwang, dahil sa bulagsak mong anak. Kahit gaano karami ang kitain mo mauubos lang niya iyan. Kapag wala ka ng malapitan, huwag kang lalapit sa akin para humingi ng tulong. Walang pakialam na sumandal si Gugu Ozang sa upuan. Wala na siyang ganang makipagtalo pa sa kanila. Pagkatapos niyang paalisin ang mga tao, nagmamadaling umuwi si Gugu Ozang. Kahit na sa tingin niya ang tungkol sa Longway Group, ay walang kinalaman sa akin. Pero sinabi ko kaninang umaga na kukuha ako ng kontrata sa Longway Group. Tapos kinahapunan sa press conference ng Longway Group, inanunsyo nilang makikipagtulungan sila sa Shenzhen-tech. Kahit paano mo tingnan napakakakatwa talaga nito. Pagdating niya sa bahay, kitang-kita sa mukha ko ang tuwa habang may hawak na laptop. May kung anong kinakalikot doon. Ang totoo, time testing ko kung ano talaga ang kaya kong gawin. Kahit na sinabi sa akin ng system, na ang 60 base points ay sapat na para maging isang henyo. Pero iyon ay ayon lamang sa system. Kailangan ko pa ring subukan ito ng personal. Sakto, naging maayos ang mga lakad ko ngayon. Kaya nagmadali akong umuwi para subukan ito. At talagang nasiyahan ako sa resulta. Naghanap ako ng ilang set ng competition questions sa math, physics at chemistry. At napakadali kong nasagutan ang lahat. Walang kahirap-hirap. Ang mas ikinagulat ko ay ang kakayahan ko sa wika. Kahit anong wika mula sa anumang rehiyon. Parinig o makita ko lang, naiintindihan ko na agad. Ganon ako kagaling. Napahalakhak ako ng malakas. Ganito pala kasarap sa pakiramdam ang maging henyo. Anong nangyari sa'yo? Talagang pumunta ka sa Longway Group kanina. Inapi ka ba nila? Tiningnan ako ni Gugu Ozang na halatang nag-aalala. Nang makita ko si Gugu Ozang, isinara ko ang laptop ko. At muling kumalma. Kalmado kong kinuha mula sa ilalim ng puweten ko ang isang gusot-gusot na dokumento. Inabot ko ang dokumento kay Gugu Ozang. Ano bang sinasabi mo? Paanong aapihin ako ng Longway Group? Ito ang paunang kasunduan para sa pakikipag-partner sa Longway Group. Tignan mo muna. Pumunta ka sa kanila sa loob ng 3 araw para pirmahan ng formal na kontrata. Hindi makapaniwala si Gugu Ozang. Isang ganito kaimportanteng dokumento, inupuan mo lang. Pero wala na siyang panahong manisi. At sinimulan niya itong basahin ng seryoso. Matapos itong basahin ng isang beses, partnership. Napasinghap si Gugu Ozang. Talagang partnership nga, hindi manufacturing, at hindi rin outsourcing. Kundi isang pantay na partnership. Paanong posible to? Tanong ni Gugu Ozang. Sino ang kasama mong pumirma nito? Si Ate Xiaofei, di ba't nakasulat dyan ang pangalan? Nga pala, Vice President na pala ng grupo si Ate Xiaofei. Mukhang seryoso na ang pamilyang yun na ipapasa sa kanya ang pamumuno. Hindi pa rin maintindihan ni Gugu Ozang. Si Yu Xiaofei, yung babaeng napakatalino na kahit ako ay kinatatakutan. Bakit naman siya pipirma sa kasunduan na to sa'yo? Anak, si Xiaofei, pinilit ka ba niyang pumayag sa kung anong kondisyon? Halos hindi ako makapaniwala, muli kong inabot ang laptop kay Gugu Ozang. Ano ba ang iniisip mo? Tingin mo ba sa anak mo yung tipo na nagbebenta ng katawan? Ito ang ginamit kong pandil sa kanya. Binahagi ng Shenzhen Technology ang teknolohiyang ito sa kanila. Tapos ay makikipagtulungan tayo para sa susunod na flagship phone nila. Para muling pasikatan ang pangalan ng Shenzhen Technology. Hindi umimik si Gugu Ozang. Lubos siyang nakatutok sa draft ng eksperimento para sa graphene battery. Halos kalahating oras ang lumipas bago natapos magbasa si Gugu Ozang. Pero hindi pa rin mapalagay ang kalooban niya. Ang bigat ng epektong dala ng draft na iyon ay kasinlakas ng kasunduan mula sa Longway Group. Ngayon, alam na niya kung bakit pumirma sa kasunduan si Yu Xiaofei. Kung siya ang nasa posisyon na iyon, kahit ibenta pa niya ang katawan niya, makikipagtulungan talaga siya. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto ko at tuwang-tuwang nagtanong, "Anak, saan mo nakuha to? Huwag mong sabihing ninakawan mo ang City National Laboratory." Bigla akong nainis. "Pa, hindi ko kailanman kinwestiyon ang galing mo sa paggawa ng pera. Paano mo naman magagawang pagdudahan ang pagiging henyo ko? Sarili kong research to." Iyon ang pinaka-imposibleng bagay na narinig ni Gugu Ozang sa buong araw. Wala nang iba pa, kahit na hindi niya alam kung paano ko nga ba talaga ito na research. Pabalik-balik pa rin siya sa paglalakad sa sobrang tuwa. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalma na si Gugu Ozang. At saka napagtanto, "Anak, mukhang nalugi tayo ng malaki. Isang ganito kagandang bagay. Paano ka pumayag na ibahagi ng libre sa Longway Group nila?" Buong pagmamalaki kong sinabi, "Dahil mayroon akong pusong makabayan." Ay huwag ka nang mag-alala. Maliit na bagay lang ito. At sa loob ng 2 taon ay may bago ng papalit dito. Hindi tayo lugi dito. At sa ganitong paraan maipapakita natin ang ating sinseridad. Magiging tapat din sa atin ang Longway Group. Sa ganoon lang mas mabilis na angat ang Shenzhen Technology. Isang mas mahusay na pamalit. Natigilan si Gugu Ozang. Higit pa ito sa kanyang inaakala.
Ang ating Xingchen technology, hindi lang sa paggawa ng cellphone sa hinaharap. Gagawa tayo ng quantum computer, space shuttle, interstellar warship, at pati planetary engine. Ipinagpatuloy ko ang paglalahad ng engranding plano. Medyo tulirong sinabi ni Gugu Ozang. Ang galing mo, anak. May napatunayan ka na talaga. Ang totoo niyan iniisip kong magtipid. At ipasok ka na lang sa isang ordinaryong eskwelahan. Pero dahil nakikita kong napaka-ambisyoso mo, kailangan kitang ipasok sa isang mahusay na universidad. Magbayad para makapag-aral. Natawa na lang ako. Ang isang henyong tulad ko kailangan pa bang magbayad para mag-aral? Sa mga sandaling iyon, may narinig na naman akong isang ding sa isip ko. Naglabas ang system ng bagong misyon. Napagtanto ko bigla, ang host ay isa palang bata na wala pang 18 taong gulang. Pumasok ka sa universidad. Ipakita mo ng husto ang iyong talento. Talunin ang mga henyo ng iyong henerasyon. Tulad ng mga pantas noong unang panahon. Description ng misyon. Ipasa ang entrance exam ng Qingbei Academy. At makakuha ng perpektong marka sa lahat ng asignatura. Gantimpala ng misyon 10,000 prestige value. Isang charm point, isang newbie grand gift pack, 25 milyong mall voucher. Gamit lamang ang wealth value. Magagamit sa oras ng pagbili. Habang tinitingnan ko ang misyon, pinag-iisipan na rin ni Gugu Ozang ang ilang magagandang eskwelahan. Malapit lang sa bahay ang Tianhai Finance. Pero medyo mahal. Noong huli, nag-donate si Matandang Song ng isang buong gusali para lang maipasok ang anak niya. Medyo malayo ang Jingdu University mula sa bahay. Pero katanggap-tanggap pa rin ang presyo. Maganda rin ang Zijing University. Ang mga anak ng ilang kaibigan ko ay nakapasok dahil sa pera. Sumingit ako para putulin ang pagpili ni Gugu Ozang. Gusto kong pumasok sa Qingbei Academy. Ano, natigilan si Gugu Ozang. Sunod-sunod talaga ang mga pagkagulat na ibinigay ko sa kanya ngayon. Walang katapusan. Ang Qingbei Academy ay ang numero 1 sa Huaguo. Isang top tier na paaralan sa top 20 sa mundo. Masasabing ang mga nakakapasok sa paaralang ito ay pawang mga pinakamagagaling sa lahat. Isang napakatanyag na paaralan na tulad nito. Siyempre, napakahirap pasukin. Ang Qingbei Academy ay hindi kailanman sumasali sa mga Transnational Unified Admission Exam. Taon-taon, sila mismo ang gumagawa ng mga tanong. At sila rin mismo ang pumipili. Ang mga kandidatong sasali sa Unified Selection ay kailangan munang makakuha ng exam invitation letter mula sa Qingbei. Sa hakbang na ito pa lang ay natatanggal na ang 79%. At sa 10,000 taong ito, sa huli, 500 lang ang matatanggap. Masasabing bawat isa sa kanila ay ang pinakamatindi sa lahat. Henyo sa mga henyo. Kaya ngayong narinig niya na gustong kumuha ng exam ng anak niya para sa Qingbei. May isip mo na kung ano ang nararamdaman ni Gugu Ozang. Kung dati lang, siguradong pipilitin ni Gugu Ozang ang kanyang anak. Naisukaw ang hindi makatutuhan ng ideyang ito. Pero ngayon, medyo iba na ang sitwasyon. Kaya kung ang gumawa ng isang maliit na graphene battery, ang ganitong uri ng pambihirang produkto, isa siyang henyo. Baka pwedeng hayaan siyang subukang kumuha ng exam. Kahit na hindi siya makapasa. Maganda na rin na maranasan niya ito. Ang tanging problema lang ay, paano makakakuha ng invitation letter? Bukod sa exam, mayroon din talagang special recruitment ang Qingbei para sa mga may espesyal na talento. Pero ngayon, tapos na ang panahon ng pagsusuri. At saka, anong espesyal na talento ba ang mayroon ng anak ko? Kailangan ko bang dalhin itong graphene battery? Para kontaken ng mga propesor sa Tsinghua at Peking University. Hindi ba nito masisira ang partnership namin sa Longwei? Para kay Gugu Ozang ngayon, isa talaga akong malaking problema. Kung hihintayin ko pa pagkatapos ng product launch bago kontaken ang universidad. Kikilalanin kaya nila ako. Nakita ko rin ang pag-aalangan ni Papa. Kaya pinaalalahanan ko siya. Baka mali ang pagkaintindi mo sa sinabi ko. Pupunta ako sa Tsinghua University. Sa pamamagitan ng pagpasa sa exam ng marangal. Nanlaki ang mga mata ni Gugu Ozang. Anak, alam mo ba kung gaano kahirap ang exam na iyon? Kailangan magaling ka sa lahat ng subject. Alam kong magaling ka sa chemistry at electronic materials. Pero sa ibang subjects kaya mo ba? Pinagdududahan mo ba ang pagiging henyo ng anak mo? Mula pagkabata, may exam ba akong kinuha na ikinabigo mo? Tumango si Gugu Ozang. Pero ang problema, mula pagkabata, ikaw na gastador ay halos hindi naman kumukuha ng exam. Tuwing lumalabas ang listahan ng exam, nagbabakasyon ka at nagpapahinga. Halos na ipadala na lahat ng exam invitation para sa Tsinghua University. Saan ka pa kukuha? Napangiti ako ng bahagya. Panakalimutan mo na ba kung sino ako? Isa akong overseas student. Ang mga invitation na naipadala ay para sa mga local student. Dapat mayroon pa para sa mga overseas student, di ba? Ang Sheng High School ay isang top American high school. Mataas ang grades at maganda ang record ko roon. Kaya siguradong makakakuha ako ng isang invitation, di ba? Biglang kinabahan si Gugu Ozang. Itong pasaway na bata, ang dami niya talagang alam na paraan para magwaldas ng pera. Sigurado ka bang kukuha ka ng exam? Kailangan kong kumuha. Tumango si Gugu Ozang na intindihan ko. Kung ganoon maghanda kang mabuti. Relax ka lang. Huwag kang masyadong ma-pressure. Okay lang kahit hindi makapasa. Sanay na naman ako. Napailing na lang ako. Mahaba at mahirap talaga ang daan para patunayan ang pagiging henyo. Pagkatapos kausapin ng anak niya tungkol sa pag-aaral, umalis na si Gugu Ozang sa kwarto.
para pag-usapan ang mga detalye ng partnership sa Longway Group, asikasuhin ang internal na revamp at paglilinis ng laboratorio, at baguhin ang focus ng trabaho sa kumpanya. Magiging sobrang abala siya sa mga panahong ito. Ako naman, mas naging relax. Pagkatapos kong tingnan ang mga dating exam ng Qingbei, napanatag na ako. Ganitong klaseng tanong, ginagamit para pumili ng pinakamahuhusay. Sa mga sumunod na panahon, hindi rin ako tumunganga, ginamit ko ang aking computer skills, at agad na sumikat sa mundo ng mga hacker. Sayang lang dahil hindi ko ginamit ang totoong pangalan ko, kaya hindi ako nakakuha ng fame points. Syempre, hindi ko naman ginawa ito para sa kasikatan, kundi para kumita ng pera. Kahit na desidido akong fame lang ang gamitin para i-upgrade ang system. Pero kailangan ko pa rin kumita ng panggastos. Inako ang dalawang malaking internet company, ang Ali at Penguin. At tinulungan na rin silang ayusin ang ilang matagal ng butas sa system nila. Matagumpay akong kumita ng kabuoang 20 milyong komisyon. At naging hacker consultant na rin ako para sa dalawang kumpanya. Ang masasabi ko lang, sobrang yaman talaga ng mga internet giant na ito. Hindi nakapagtataka kung bakit maraming nag-aaral ng computer science. Kasabay nito, ang maliit na pangyayaring ito ay kumalat ng husto sa mundo ng mga hacker. Tinuring akong idolo ng lahat ng mga eksperto. At magiliw pa nila akong tinawag na Dog God. Tungkol sa pagbababad ko lang sa bahay araw-araw. Labis na nag-aalala si Hiyuki. Ayaw niya ng pera nila. Araw-araw ay laging nakaharap sa computer. Anak pa ba nila ito? Tinamad na rin akong magpaliwanag pa. Tungkol naman kay Gugu Ozang. Sobrang abala siya ngayon at wala ng oras kahit matulog. Paano pa siya magkakaroon ng oras para asikasuhin ako? Sa wakas, dumating na ang exam ng Qingbei Academy. Kumuha ako ng 2 ballpen. Sumakay ako ng shared bike at maagang pumunta sa exam site. Ayon sa admission announcement, kung isasama ang iilang imbitasyon para sa mga overseas examinee. Nag-issue lang ang Qingbei Academy ng 300 imbitasyon sa Tianhai ngayong taon. Pero pagdating ko sa Tianhai High School, ang kaisa-isang exam site, nakita kong napakaraming tao. Ang bilang ng tao ay hindi lang 300, baka higit pa sa 3,000. At may pasok pa sa Tianhai High School. Natigilan ako, pero hindi nagtagal ay nakita ko si Lu Hui sa tabi ng daan. Sinagot niya ang mga pagdududa ni Young Master Gu. Young Master Gu, matagal ko nang narinig na kukuha ka ng exam sa Qingbei. Hindi ko inakalang totoo pala. Bakit ba ang dami mong paraan para mag-aksaya ng pera? Wala akong nagawa kundi tumingala sa langit at mapabuntong hininga. Ang mga maling akala sa loob ng 10 taon ay hindi talaga basta-basta mawawala. Ayoko nang magpaliwanag. Sa halip nagtanong ako bakit. Nandito ka rin ba para sa exam? Umiling si Lu Hui, hindi ako kasing tapang mo Young Master Gu. Nandito ako para mahawan ng galing. Sinasabi ko sa'yo, ang mga kukuha ng exam ngayon ay mga Diyos sa mga Diyos ng exam. Baka sakaling mahawan ako ng konting swerte. Baka gumaling pa ako ng husto sa college entrance exam sa susunod na buwan. Ay ikaw naisip mo pa talaga yan. Pero sobrang dami ng gustong mahawan ng galing. 300 lang kami, baka hindi sapat para sa inyong lahat. Puno ng paghamak ang mukha ni Lu Hui. Young Master Gu, hindi ka naman kasali, ang malas ko naman. Pagdating ko, ikaw agad ang nakita ko. Mukhang wala na akong pag-asang mahawan ng galing. Oo nga pala, nakuha ng pamilya namin ang OEM contract mula sa Longway Group. Mula ngayon, siguradong madalas makikipag-ugnayan sa Shingshen Technology nyo. Talaga, edi congratulations. Hindi gaanong masaya si Lu Hui tulad ng inaasahan ko. Siya nga pala Young Master Gu. Yang Shingshen Technology nyo, paano ba talaga kayo nakadikit sa Longway Group? Ito na ang naging pinakamalaking misteryo sa mundo ng negosyo ngayong taon. Anong ibig mong sabihing nakikipag-ugnayan? Ang Longway Group ang nagmamakaawang makipagtulungan sa atin, okay? Ang lakas ng ating StarTech ay higit pa sa iyong inaakala. Halatang hindi naniwala si Lu Hui. Sa halip ay misteryoso siyang nagsabi. Young Master Gu, narinig mo na ba ang chismis na iyon? Ngayon sa circle natin pinag-uusapan na may gusto sa'yo si Yu Xiaofei. Para tulungan kang linisin ang pangalan mo bilang isang gastador. Sinamahan ka niya ng 7 araw at 7 gabi. Kaya naman sinagip ng Longway Group ang StarTech. Nagalit ako, sinong gago ang nagkalat niyan, ganoon ba akong klaseng tao? Mas gugustuhin ko pang ibenta ang kaluluwa ko, kaysa ibenta ang aking katawan. Brad, syempre naniniwala ako sa'yo. Pero nitong mga nakaraan hindi ka nagpapakita. At kailangan mong aminin, ang itsura mo ay bagay na maging sugar baby. Tama, bukod sa pagiging numero 1 sa listahan ng mga tanga. Lagi rin akong nasa listahan ng pinakagusto ng mga mayamang matrona. Lalo na ngayon, matapos pataasin ng system ang aking karisma. Mas lalo pa itong lumakas. Kahit si Lu Hui tingin niya gwapo ako. Gusto kong umiyak pero walang luhang lumalabas. Nasa bahay lang ako nitong mga nakaraan kumikita ng pera. Tinapak ako ni Lu Hui na puno ng awa. Naiintindihan ko kumikita ka ng pera. Brad, grabe ang hirap ng pinagdadaanan mo. Mukhang kailangan ko ng maghinay-hinay sa paggastos sa susunod. Hindi pwedeng sundan ang mga yapak mo, umalis ka. Sinipa ko ang lintik na tabachoy na to. Ayoko nang makipagbiruan pa sa kanya. Pumasok ako sa eskwelahan para hanapin ang examination room. Sa labas ng examination room, nakasalubong ko na naman ng isang kakilala, si Su Yuking. Syempre hindi tulad ko si Su Yuking. Nasa huli lang nakuha ang invitation.
Siya ay isang top student mula pagkabata. Ang walang hanggang, anak ng iba. Nang makita ako ng dalaga, una ay natuwa siya, pagkatapos ay nagalit, at sumunod ay ang pagtatampo. At sa huli ay bumantong hininga. Talagang naghalo-halo ang mga emosyon sa kanyang isipan. Pero hindi ko alam ang mga iniisip niyang ito. Nakangiti pa akong bumati, Yuking, kamusta ang paghahanda mo? Sa galing mo, siguradong walang problema. Pagkatapos ng 6 na taon, mukhang magiging magkaklase na naman tayo. Huwag kang mag-alala, kahit na lagi kitang inaasar noong elementarya. Pagdating ng kolehiyo, ako naman ang bahala sa'yo. Hindi rin alam ni Su Yuking kung bakit siya naiinis. Dahil ba sa kayabangan at kawalan ko ng alam? O sa pagiging palabiro ko? O baka naman dahil sa mga chismis na iyon? Itinapak niya ng mariin ang kanyang paa. At pumasok na si Su Yuking sa exam room. Sa huli, lumingon siya ulit at sinabing, galingan mo sa exam. Ituring mo na lang na paghahanda para sa college entrance exam sa susunod na buwan. Pagkatapos ng exam para sa top universities, susunod na ang unified exam para sa mga ordinaryong estudyante. HMP, masyado akong minamaliit ng babaeng to. Pagdating sa kolehiyo at may problema kang hindi mo masagutan, huwag kang iiyak-iyak na hihingi ng tulong sa akin. Kapag hindi mo ako binigyan ng milyon-milyon, hinding-hindi kita patatawarin. Go Chen, pwede bang magseryoso ka naman? Sa susunod na linggo na ang unified exam. Gusto mo pa bang mag-aral sa Yando? Nang makita niyang sa kanya lang ako nakatingin, at wala talagang atensyon sa pag-aaral, hindi mapakali sa inis si Su Yuking. Bakit ba laging ganito kaisip bata ang mga lalaki? Kung gusto mong lagi akong tingnan, kailangan mong mag-aral ng mabuti ngayon. Kung hindi, paano tayo magkakasama sa hinaharap? Pinunasan ko ang laway na tumutulo sa gilid ng bibig ko. Seryoso naman ako, Yuking, ang ganda-ganda mo kasi. Kaya hindi ko maiwasang ma-distract ng kaunti. Pabuntong hininga na lang si Su Yuking. Talaga namang itong gagawang to. Wala akong magawa, kapag hindi ka nakapasa sa universidad sa Yando. Hindi na kita papansinin. Pagdating ng araw na iyon, matagal tayong hindi magkikita. Hindi na tayo halos nagkikita. Hinawakan ko ang kamay ni Su Yuking at sinabing huwag kang mag-alala. Di ba't bukas na ilalabas ng Qingbei ang resulta? Malalaman mo rin pagdating ng oras. Siguradong sabay tayong pupunta sa Qingbei. Sa tingin mo anong kurso ang dapat kong kunin? O kaya sabayan na lang kita sa med school. Para mas madali kitang maprotektahan. At para walang mga tanggang lumapit sa'yo. Para manligaw. Nakangusong sinabi ni Su Yuking. Gutchen, sinabi ko na sa'yo. Tigilan mo na ang pagpapantasya. Maging makatotohanan ka. Shit, ang ganda pa rin ng isang babae kahit galit na. Sobrang paborito talaga ng langit si Su Yuking. Habang abala sa pagre-review ang dalawa, sa Qingbei forum sa internet, pinag-uusapan na ang resulta ng exam na ilalabas bukas. Naging mainit na ang talakayan. Sa katunayan pagkatapos ng exam, ang tungkol sa Qingbei, hindi na nawala ang usap-usapan tungkol sa entrance exam ngayong taon. Dahil ang mga tanong daw ngayong taon ang pinakamahirap sa kasaysayan. Maraming mga senior sa second at third year ng Qingbei ang sumubok sagutan ito. At nahirapan silang tapusin ito sa itinakdang oras. Marami ang nagpapalagay na ang sino mang makapasa sa exam na ito ay tiyak na makakapasok sa Qingbei. Kasi sa mga nakaraang taon, kailangan makakuha ng higit sa 70% marka. Dahil mga henyo at pinakamagagaling na estudyante galing kung saan-saan ang sumasali. Ngayong taon kung makakakuha ng higit sa 70% marka, posibleng mapasama ka na sa top 100. Kung makakakuha naman ng higit sa 80% marka, kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, malakas na silang kandidato para sa titulong Shengzi. At para naman sa makakakuha ng higit sa 70% marka, naniniwala ang lahat na walang estudyanteng makakagawa nito ngayong taon. Dahil napakahirap ng mga tanong na ginawa ng Qingbei. Pinag-isipan na rin nila ito ng maaga. Sa lalong humihigpit na kompetisyon ngayon, umaasa silang makahanap ng mga totoong henyo para makita kung hanggang saan talaga ang potensyal ng mga kabataan ngayon. Dahil sa hindi kapani-pani walang hirap ng mga tanong, lahat ay nakatutok sa magiging banal ng Qingbei ngayong taon. Nag-post pa mismo ang admin ng Qingbei Forum. Ang banal ngayong taon ang magiging pinakamahalaga sa kasaysayan ng Qingbei. Dahil sa kasat-atang ito, sabik na sabik ang lahat sa banal ngayong taon. Ang mga dating itinuturing na paborito, at mga henyo mula sa iba't ibang lugar na may kakayahang maging banal, ay palaging ginugulo ng media. Ang tanging nakakapanghinayang ay, walang media na nakahanap kay Su Yuking. Paano naman iisipin ng mga taga-media ng Huajing Tianhai, na ang taong hinahanap nila ay araw-araw akong tinuturuan. Hindi sila binibigyan ng kahit anong oras. Teka, naalala ko, di ba may isang estudyante dati sa Tianhai na maagang nagpasa ng test paper? Sabi niya, sobrang dali lang daw ng mga tanong. At madali lang daw siyang makakakuha ng perfect score. Hindi kaya siya ang banal. Lasing yata yung nag-comment sa taas. Hayaan niyo na siya, kilala ko yan. Isang kilalang waldas sa Tianhai. Kilala sa pagiging walang alam at walang pinag-aralan. Binili lang niya ang imbitasyon niya sa exam. Paano siya magiging banal? Huwag na tayong manghula, malalaman din naman natin ang resulta bukas. Nagkakagulo ang lahat sa internet. Habang ako naman ay payapang-payapa dito. Bakit pa pag-uusapan ng isang bagay na wala namang suspense? Gumamit na nga ako ng solution card para mandaya sa pagsagot. Kung hindi ko pa makuha ang titulong banal,
Sayang naman ang pag-upgrade ng buwisit na system na to. Dahil titingnan ni Su Yuking ang mga resulta ngayon. Binigyan niya ako ng isang araw na pahinga. Para makatulog siya ng mahimbing. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ni Su Yuking. Kapag nakita niya ang pangalan ko. Ding, binabati kita, host, sa pagkumpleto ng pangunahing misyon. Matagumpay kang nakapasok sa Qingbei Academy na may perpektong score. Naibigay na ang mga gantimpala ng misyon. Sumali sa numero 1 akademya sa Huaguo. At simulan muli ang iyong alamat. Nagising ako sa tunog ng notification ng system. Umupo ako sa kama, binuksan ko ang main interface ng system. Hitsura siyam na po host Gochen Manufacturing Level 2. Hitsura siyam na po reputasyon 10,500. Hitsura siyam na po kayamanan 28,620,000. Hitsura siyam na po, kakayahan sa Basic Science Math 61. Physics 6 na po, Chemistry 6 na po, Biology 6 na po, Biology 6 na po Language 100 nakita ko ang reputasyon na lagpas 10,000. Information 6 na po sobrang nasiyahan ako Biology 6 na po Language 100. Ang galing talaga ng main quest Chemistry 6 na po Information 6 na po 50-10. Sa isang exam lang, nakakuha na agad ako ng 10,000 reputasyon. Ibig sabihin, pwede akong magdagdag ng 10 puntos sa mga basic subjects. Biology 6 na po Language 100 kung mauulit pa ito, sobrang saya siguro. Pagkatapos kong matuwa, napagtanto ko rin. Ang ganito kataas na reputasyon. Siguradong may malaking kinalaman ito sa pagiging perfect score saint. Kailangan ko pa rin gumawa ng ilang paghahanda. Nagmamadali akong bumaba, naghahanda ng tanghalian si Hiyuki. Si Papa po pumasok na sa trabaho. Anong problema? Tanong ni Hiyuki. Ako na lang ang tatawag sa kanya. Baka may pumuntang maraming reporter sa kumpanya ngayon para hanapin ako. Kailangan niyang ihanda ang security. At dito rin sa bahay, malamang marami ring pupunta. Kailangang sabihan ang security ng subdivision. Anak, ano ba talagang nangyari? Nataranta si Hiyuki. Bahagya akong natawa, Ma. Hindi mo ba alam? Ngayon ang araw ng anunsyo ng resulta ng Qingbei, di ba? Parang nga, pero anong kinalaman yan sa atin? Hindi maintindihan ni Hiyuki. Ginalingan ko lang naman. At naka-perfect score. Kaya naging saint ako. Ngumiti ako at sinabing, nga pala. Titingnan ko kung anong score ang nakuha ni Yuking. Umakyat ulit ako sa taas. Naiwan si Hiyuki na tulala at gulong-gulo. Ang anak niyang si Gochen, perfect score sa Qingbei, isang saint. Anong klaseng nakakabaliw na biro ito? Samantala, sa bahay ni Su Yuking. Si Su Yuking naman ay parang nakakita ng multo. Habang tinitingnan ng listahan ng resulta at walang tigil sa pagkurap. Paanong posible ito? Namamalik mata ba ako? O nagkamali lang ang sistema ng Qingbei? Ang mga exam na may perpektong score ay sinusuri ng maraming beses. Kasama na ang surveillance footage habang nagsasagot. Imposibleng magkamali sila ng husga. Ang pamilya Lin na hindi kalayuan sa pamilya Su. Si Lin Churan ay napaupo na lang sa sahig. Nang maalala ang pastahan namin. Namutla ang kanyang mukha, lagot na. Kailangan ko talagang magtapat sa kanya. Kung ganoon hindi ba ako magiging isang masamang babae na nangaagaw ng lalaki ng best friend niya. Buwisit ka talagang Gochen. Si Gogo Ozang ay kasalukuyang nasa isang meeting sa conference room. Pinag-uusapan ang mungkahi kong magtayo ng isang kumpanya para sa patent management. Boss Go, maraming media ang dumating sa kumpanya. May mga taga-Tianhai TV station pa nga. Halos hindi na madaanan ang lobby. Sabi nila gusto ka raw nilang i-interview. At gusto rin daw nilang mag-book ng exclusive interview. Notebook hindi namin sila mapigilan. Notebook, anong nangyayari? Pero may bigla siyang naisip. At biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Posible kayang nabuking na ang tungkol sa graphene battery. Pero kasalukuyan pa itong sumasailalim sa safety test sa laboratorio. Hindi pa nga ito sumasailalim sa installation testing. Hindi naman siguro ilalantad ni Longwei ang sarili niya. Ngayon ay ayaw umalis ng mga reporter sa baba. Kailangan daw nilang makita si Boss Go para ma-finalize ang tungkol sa interview. Papuntahin muna sila sa reception room. At maghintay. Ano raw ang gustong pag-usapan ng mga reporter? Kalalabas lang ng ating star sa krisis sa pagkalugi. Para tayong nagsisimula ulit sa wala ngayon. Magulo sa baba ngayon. Nagmadali akong umakyat para mag-report. Kaya hindi ko na naitanong ng maayos. Mukhang may kinalaman ito kay Young Master Go. Sabi nila, naging santo raw si Senyorito Go. Ano, si Gogo Ozang at lahat ng nasa conference room. Ay gulat na napatingin sa sekretarya. Xiao Hong, anong sinasabi mong santo? Bahagyang nanginginig ang boses ni Gogo Ozang. Totoo pala ang sinabi ng gastador kong anak. Punyeta, nakapasa nga talaga siya sa Qingbei. At bilang santo pa, Presidente Go, bakit hindi natin tingnan ngayon? Sabi ng isang batang manager. At agad na nag-search sa kanyang laptop. Tumakbo si Gogo Ozang sa harap ng screen. 350 puntos, unang pwesto. 350 puntos, Gochen ng lungsod ng Tianhai. 350 puntos, tanong ng manager kay Presidente Go. Presidente Go, sa Tianhai, may iba pa bang kapangalan si Senyorito Go? Si Senyorito Go nga, bulalas ng isa pang kanang kamay ni Gogo Ozang. Noong bumili ako ng invitation letter noon, pangalan niya ang nakalagay, dahil huli na. Nasa bandang huli ang exam number niya.
Humalakhak ng malakas si Guguozang. Alam kong hindi ako bibiguin ni Guchen. Isang Qingbei lang naman yan. Madali lang niyang nakuha. Congratulations, congratulations. Kinilala bilang santo si Senyorito Gu. Walang hangganan ang kanyang kinabukasan. Congratulations, Presidente Gu. Napakagandang balita. Binabati namin si Senyorito Gu sa kanyang pagkapasa. Presidente Gu, hindi ba kayo magbibigay ng pabuya? Hahaha, napakaganda ng mood ko. Siyempre naman, magdiwang ang lahat. Xiao Hong, ipaalam mo. Para ipagdiwang ang pagkapasa ng anak ko sa Qingbei. Lahat ng empleyado ng Xingchen Technology ay makakatanggap ng dobleng sahod. At may 3 araw na bakasyon. At para sa performance ngayong buwan, lahat ay may dagdag na 20%. Tuwang-tuwa si Xiao Hong. Mabuhay si President Gu. Ang pakikipagtulungan sa long way. Inggit na inggit ang mga kakumpetensya. Pero mga empleyado lang ng Xingchen Technology ang nakakaalam kung gaano sila naging abala nitong mga nakaraang araw. Ngayong magkakaroon sila ng dagdag na 3 araw na bakasyon. Para itong biyaya mula sa langit. President Gu, pinapamadali ng long way ang proyekto. Hindi ba medyo mahaba ang 3 araw? Ayos lang. Walang baalang iwinagayway ni Guguozang ang kanyang kamay. Ako na ang magpapaliwanag kay Yu Xiaofei. Nang malaman nilang nakapasa ako sa Qingbei, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng pamilya Yu. Ang relasyon ng pamilyang Gu at pamilyang Yu ay dahil talaga sa koneksyon mula kay Hiyuki. Marami sa pamilya Yu ang mababa ang tingin sa mag-amang Guguozang. Lalo na't isa akong waldas. Siyempre, hindi kasama rito si Yu Xiaofei. Ang babaeng to, puro itsura lang ang habol. Type niya kasi ang itsura ko. Wala siyang pakialam kung gaano karaming yaman ng pamilya ang nilustay ko. Dahil na rin sa pagkahilig sa akin ni Yu Xiaofei. Kaya naman sa pagkakataong ito, pagkatapos i-anunsyo ng Longway Group ang pakikipagtulungan sa Xingchen Technology. Kaya kumalat ang mga kakatuwang chismis na yun. Pero kung gugustuhin ko talagang maging parte ng pamilya Yu, ayon sa mga patakaran ng pamilya Yu, halos imposible yun. Lalo na ngayon, may pahiwatig na ang pamilya Yu, na si Yu Xiaofei, ang sinasanay nilang maging susunod na tagapagmana. Sa ganitong sitwasyon, lalong hindi nila ako tatanggapin. Siyempre ako, pwede pa ring maging sikretong kalaguyo ni Yu Xiaofei. Basta't hindi ako lilito at gagawa ng gulo. Ang mga totoong nasa alta sosyedad, wala namang talagang papansin sa ganitong kaliit na bagay. Iniisip pa rin ni Guguozang na ipagmayabang ng gusto kay Yu Xiaofei ang pagkapasa ko sa Qingbei model. Pero sa totoo lang, matagal nang alam ni Yu Xiaofei. Iniisip niya yung taong sa tuwing nakikita siya, ay laging nakabuntot sa kanya na parang tuta, para pasayahin siya, at pagkatapos ay hihingi sa kanya ng baon, ang pasaway na bata na iyon. Ngayon ay nakapasa pa sa Qingbei. Talagang parang hindi ka panipaniwala, pagkatapos ng tuwa at pagmamalaki. Isang mapaglarong ngiti rin ang sumilay sa mga labi ni Yu Xiaofei. Ang perfect scorer, sa batch pa na sinasabing pinakamahirap sa kasaysayan. Isa pa, kilala siya ng lahat bilang isang bulagsak na anak. Tutoy, kapag nahalungkat na ang mga impormasyon tungkol sa nakaraan mo, siguradong magkakaproblema ka na. At tama nga ang halos lahat ng iniisip ni Yu Xiaofei. At mas maaga at mas matindi pa ang mga pagdududa. Sa labas ng vilya ng pamilya Go, puno ng mga usisero. May media, may mga kaklase ako, may mga kaibigan ang mga magulang ko. At may mga estudyante ring malapit ng kumuha ng National Entrance Exam. Para mahawan ng swerte, kung hindi lang ito isang mayaman na lugar. At profesional ang mga security at pasilidad dito. At dahil nasabihan ko na sila noon pa, siguro ay sinugod na ako ng mga taong ito sa loob ng bahay ko. Siyempre hindi ko palalampasin ang ganitong pagkakataon na sumikat. Bukod pa roon, hindi rin naman tipo ni Guchen ang magtago. Masyado naman iyong kabastusan, kaya't nagayos ako ng mabuti sa bahay. Nagpalit ako ng malinis at gwapong damit. Tumawag ako ng 7 o 8 security guard para protektahan ako at naglakad papunta sa gate. Lumabas na si Guchen. Napasigaw ang ilang babaeng estudyante na nakakakilala sa akin. Wow, siya ba yung Shengzi? Ang gwapo niya. Huwag kang ang kiligin dyan. Hindi para sa'yo ang mga ganyang rich kid. Narinig ko rin. Na-claim na raw siya ng munting prinsesa ng Longway Group. Hay, ang sarap talagang maging mayaman. Hindi ko alam. Nasa hindi ko namamalayan ay may nadurage na naman akong puso ng babae. Pagdating ko sa gate, isang grupo ng mga reporter na may hawak na mikropono at recorder ay parang mga gutom na tigre na sumugod sa akin. Kung hindi lang dahil sa humaharang na automatic gate, siguro kinain na nila ako ng buhay. Student Gu, sa pagiging saint, ano ang nararamdaman mo ngayon? Student Gu, napakahirap ng exam ngayon. Paano mo nakuha ang perpektong score? Nabalitaan namin na nag-aral ka sa ibang bansa ng 2 taon noong high school. Pinapatunayan ba nito na mas magaling ang sistema ng edukasyon sa ibang bansa kaysa dito? Young Master Gu, galing ako sa Chanyo Media. Kilalang kilala ka ng Young Master namin. Pwede mo ba kaming bigyan ng pagkakataong mag-interview? Umikim ako, itinaas ko ang kamay ko at sinabing kalma lang kayo. May maliit na plaza sa loob ng aming subdivision. Naghanda na ako roon ng mga upuan, tsaa, at inumin. Kung ano man ang gusto niyong itanong. Dahan-dahan lang sa pagtatanong. Uminit ang puso ng lahat. Sobrang maalalahanin talaga. Hindi niya sila sinisisi. Sa pagdating ng walang palem.
At inisip pa ang kapakanan nila. Napakabuting tao talaga syempre. Isa pa, plaza lang yun sa loob ng subdivision. Limitado ang espasyo, at medyo pinaghirapan din ang pag-aayos. Kaya limitado lang ang pwedeng pumasok. Mayroon tayong 25 pwesto. 10,000 bawat isa. Bawat kumpanya, hanggang 2 tao lang ang pwedeng pumasok. Habang sinasabi yun, naglabas ako ng isang payment QR code. I-scan nyo lang itong code para magbayad. Napakadali lang. Natigilan ang lahat ng taga-media. Punyeta, pwede pala ang ganitong galawan. Diba sabi nila gastador ako? Bakit ngayon nambubuli kayo ng tapat na tao? Young Master Go, parang hindi yata tama yan. Natawa ako. Ang unang public interview ng Saint of Chingbei. 10,000 lang ang sinisingil ko, bagsak presyo na yan. At hindi pa tama yan. Kapag kumalat ito, tiyak na tatawagin akong bulagsak ng mga tao. Bilisan ninyo, 25 slot lang ang meron. Kung ayaw niyong pumasok, kusa na kayong umalis. Isang reporter na siguro ay galing sa isang social media marketing account. Galit na sinabi niya, Leche, isang mayamang bata tapos ganito mang racket ng pera. Sobra na ito, alis na tayo. Sino ba ang may gustong makinig sa sasabihin niya? Kaya kung gumawa ng sarili kong kwento, wala akong pakialam sa mga ganyang salita. Sinakiyan ko ang sinabi nila. Tama, pwede kayong magsulat ng kung ano-ano sa internet. At sa ngayon, wala akong magagawa sa inyo. Pero ang mga kwentong gawa-gawa ninyo ay makakaakit lang. Nang panandali ang traffic, kung gusto nyong magtagal sa industriyang ito, kailangan nyo pa rin ng konting konsensya, di ba? Paano tatalunin ng kasinungalingan ang katotohanan? Uulitin ko, ito ang unang public group interview ng Saint of Chingbei. Kapag pinalampas nyo ito, hindi na ito mauulit. Naintindihan ng ilang malalaking kumpanya ang punto ko. Agad silang tumawag sa mga boss nila para humingi ng budget. Ang iba ay nag-abono muna mula sa sarili nilang bulsa. At diretsyong iniskan ang QR code ko. Isang malaking lalaki ang sumingit sa unahan. At iniskan ang QR code. Nang makita ko ang sitwasyon, biglang kumabog ang dibdib ko. Buisit, dapat pala chinek ko muna ang market price. Mukhang nalugi pa yata ako sa negosyong ito. Nang mapagtanto ng bawat kumpanya na hindi sapat ang 25 pwesto. Nagsimula na silang mag-agawan. Ang Saint mula sa pinakamahirap na exam sa kasaysayan ng bida. At ang kauna-unahang Saint ng Tianhai. Ang kanyang unang public group interview. Kapag pinalampas mo ang ganitong pagkakataon, hindi mo na ito mababawi pa. Sobrang sakit sa puso ko. Masyadong mababa ang presyo. Hindi pwede, kailangang magdagdag ng bayad. Buti na lang makapal ang mukha ni Guchen. Agad siyang nagsalita, dahil nakikita kong napakasigla ng mga kaibigan natin. Talagang natutuwa ako, ganito na lang, bibigyan ko pa kayo ng isang bonus. Kailangan nyo lang magdagdag ng 20,000 para ma-activate ang real-time live stream sa group interview. Sisiguraduhin kong makukuha ninyo ang pinakaunang bugso ng purong traffic. Natulala ang mga tao, so sa 10,000 hindi pa pala pwedeng mag-live stream. Punyeta ang tuso mo naman. Kahit na bigla kong tinaasan ang presyo, wala pa ring magawa ang lahat. Hindi naman sila pwedeng mag-live stream ng palihim mamaya, di ba? Baka manakit pa ng tao ang mga security guard sa tabi ko. Tinitingnan ng daan-daang libong idinagdag sa account. Medyo kontento naman ako, barya-barya lang pero malaking bagay na rin. Mula nang matapos mag-load ang system, nakatadhana na sa buong buhay ko ang paghabol sa kasikatan at kayamanan. Kasi itong dalawang bagay lang ang kinikilala ng pesting system na to. Pagdating sa maliit na plaza, lalong umasim ang mga mukha ng mga reporter. Ang mga upuan ay maliliit na plastic na bangkito lang. Ang mga inumin ay mineral water at tsaa mula sa malaking dispenser. Punyeta, umabot ba sa 500 piso ang gastos dito? Sobrang garapal naman ito. Wala akong pakialam sa iniisip ng lahat. Hawak ang mikropono. Umupo ako sa sofa sa harap na may malaking payong. At malakas na sinabi, sigurado akong ayaw nyo nang mag-aksaya pa ng oras. Isang tanong bawat media outlet. Subukang huwag ninyong ulit-ulitin ang mga tanong. Sikapin nating matapos sa loob ng kalahating oras. Punyeta, sobra naman, napakagago niya.